Mga panibagong biktima ng online paluwagan scam nagpasaklolo sa grupong Alliance for Networkers of the Philippines Organization Incorporated, kung saan nagtungo ang mga ito sa Quezon City Regional Trial Court upang formal na magsampa ng kaso. Narito ang report. Dalawang grupo ng mga kababaihan na pawang mga overseas Filipino workers ang nagpasaklolo sa Alliance for Networkers of the Philippines Organization Incorporated dahil nabiktima sila ng online paluwagan scam sa Facebook. Kwento ng mga biktima na nainganyo silang sumali dahil sa maliit na halaga ng i-invest ay malaki ang balik ng pera sa loob lamang ng isang linggo. Pagugulungin ng pera hanggang sa ito ay lumaki at kung umabot na sa milyong piso ang iyong nahulog at bago mo i-cash out, kailangan mo nang mag-recruit. Ngunit ng kailangan ay hindi na makontak ang ibinigay na address ng tanggapan at wala na rin sa Facebook ang kumpanya ng online paluwagan. Ayon kay J.R. Olinares Jr., President Founding Chairman ng ANPO, lumapit sa kanila ang mahigit nasa 30 kababaihan na mga OFWs na sa Pilipinas nakuhaan ng mahigit 2 milyong pisong halaga nang sila pa ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Dito, we will find a dependable lawyer na pwedeng tumulong. At the same time, kasi titignan din ng lawyer natin kung may pwede itong kung anong kaso na pwede isang dito sa mga taon to dahil malinaw naman na estafa yung ginawa. In my own opinion, pag nangunguha ng pera is yun din lalabas yung estafa. So, siyempre yung lawyer natin magkakonsulta din sa anti-cybercrime dahil ito'y dumaan sa Facebook. Malinaw din naman sa ebidensya dahil direct deposit yung transaction. Ani Olinares, bagamat nakakalungkot isipin na dahil sa hirap ng buhay ay napipilitang sumali ang ating mga kababayan sa mga akala nilang makapagbibigay ng dagdag na mapagkukunan ng pera. Kaya naman kinakailangan umanong kumilos ang gobyerno upang matulungan ang ating mga kababayang OFWs na magkaroon ng magandang oportunidad dito sa bansa. Ang nangyaring ito sa ating mga kababayang OFW ay magsisilbing leksyon at babala sa lahat na huwag agad maniwala sa mga pakulo, lalo na sa social media. Para sa Newsland Philippines, MJ Mondihara, Sunshine Media Network International.